Alam nyo ba, bago matapos ang 2025, nilabas ng DDPI ang pinakamatindi at pinaka-high-tech nilang dashcam, ang DDPI Z90. Grabe ang dashcam na to dahil meron itong 3-channel camera system. Pero hindi lang yan ang nakakagulat dito, kundi bawat camera nito ay may sobrang taas na resolution. Itong nabili ko is standard version na naka 4K Ultra HD resolution, pero yung Z90 Pro at yung Z90 Master, grabe, naka Sony Star-Visto IMX678 yon. Pero tignan nyo naman, kahit standard version lang tong nabili ko, napakalinaw ng kuha, mapa umaga at mapa gabi. Paano pa kaya kung yung Z90 Pro o Z90 Master yung binili nyo na naka Sony Star-Visto IMX678? Grabe, mas malinaw yun. Yung rear camera naman, dahil standard version itong binili ko, 2K resolution lang yan. Pero malinaw yan. Yung ibang dashcam nga, naka 1080p lang eh. Tapos imagine nyo, dahil standard version to, mas mababa itong variant. Meron pang mas magandang variant dito, yung DDPI Z90 Master. Yun naman is naka 4K Ultra HD din yung kanyang rear camera. Tapos Sony Star-Visto IMX678 din ang ginagamit ng rear camera na to. Kung di ako nagkakamali, parang sila pa lang ang kauna-unahang gumamit ng 4K resolution sa rear camera. Dahil nabanggit ko na rin na 3-channel camera to, ibig sabihin meron tong interior camera. Yun naman ay gumagamit ng 3K HDR, AI Portrait, and Infrared Night Vision. Napakalinaw ng camera nito. Bagay na bagay ito sa mga taxi driver, Grab, TNVS, at yung mga nagdadrive ng mga public utility vehicle. Pero pwede rin sa mga pampamilyang kagaya ko na lalong-lalo na nagbablog, di ba? Akala nyo yan na yung pinagmamalaki ng camera na to? Wait, may malaki pang pasabog. Alam niyo ba na pwedeng maiwasang makarnap ang sasakyan nyo ng dahil sa camera na to? O kung makarnap man, may malaking chance sa mabalik ang sasakyan nyo. Meron itong geofence feature kung saan pag lumabas ang sasakyan nyo sa perimeter na sinet mo, magpupush notification ng app sa phone, informing you na umandar ang car mo at lumabas siya sa fence niya. Meron din niyang 4G cloud box at hardware kit, pero add-on ang bagay na to. Pero mapapayo ko, bilhin nyo yan kasi pag meron yan, right away mabibigyan nyo sa phone nyo ang live footage ng dashcam gamit ang app. Take note, kahit nasa ang parte pa kayo ng Pinas or ibang bansa, mabibigyan nyo yan. Ang another good news dito, dati yung predecessor ng DDPI Z90 na DDPI C63 channel, during remote viewing, tangi yung front at rear camera lang ang pwedeng ma-view. Pero itong DDPI Z90, pati yung interior camera, pwede nang makita ang footage through remote viewing. O diba, pag nakarnap ang sasakyan mo, makukunan mo na agad ng picture or video kung sino man ang nagnakaw ng sasakyan mo. Wait, hindi pa tapos. Meron ding GPS tracker ang dashcam na to. Kaya live mo din makikita sa map kung nasaan ang exact location ng car. Ang dami mo ng ebidensya, di ba? Kung akala mo yun na lahat, meron pa. During remote viewing, maririnig mo rin ang mismong audio recording ng dashcam. Pwede mo din kausapin ng driver gamit ang dashcam na to dahil sa call function ito. Para naman to sa accessibility na makausap mong family member mo if sila ang may dala ng car. Ano? Diba? Tapos magugulat yung kakausapin kayo mga yan. Chicken chinko. Janglan? Oo. Saka makakakain janglan yan. Okay, wait lang. Janglan. Jai! Jai! Yeah. Saan kayo galing? Dito sa MOA. MOA? Sa Pauwi na kayo? Opo, pauwi na. May dadaanan pa kayong iba? Wala naman na. Sige. Ingat. Ano gusto mong pasalubong? Ha? Wala na, nasa daan na kayo eh. Hindi na kayo makakapag pamili. Hiya mo na. Another useful feature para naman to sa mga nagpaparent a car. Ayan, tapos yung mga operator ng mga TNVS ng Grab, tignan nyo to, may recording, driving record siya. So matitrace nyo kung saan-saan lugar pumunta, yung kanyang, ayan, tignan nyo, ito kagaya nito, yung biyahe nila kanina. Ayan, 6.6 kilometers yung kanyang biniyahe, tumakbo siya ng 26 minutes, tapos 15.3 kilometers per hour daw yung kanyang average speed. So tignan nyo pati dinaanan mga bossing, ito siya. Yan, yung green. Yung green na yan, tignan nyo, play natin. Ayan, dumaan siya ng EDSA.
Nag-SM North, tapos Bahay Toro, tapos nag-Mindanao Avenue hanggang sa makarating sa amin sa Tandang Sora Avenue. Okay, o di ba? Ito, magandang feature to, lalo na sa mga operators dyan, ng mga TNVS, mga bossing. Tsaka, syempre, sa mga family members nyo na rin. Sobrang concern tayo sa mga family members natin, especially mga asawa, mga anak natin. So, alam natin dapat kung saan din sila dumadaan. Ayan, malaking bagay ito. Napaka-useful din ng parking monitoring feature nito. 24 hours mga bossing, pwedeng mag-record ang ating dashcam. Aminado naman tayo na hindi lahat ng pinaparkingan natin sarili nating garahe. Minsan magpapark talaga tayo sa mga public areas or worse, minsan pag wala talagang choice sa mga sidewalk. Kaya mahalaga na meron tayong parking monitoring para if ever man lang na may makabangga sa ating sasakyan, meron tayong ebidensya na mapagkukunan. Huwag kayong mag-alala dahil kapag naka-parking monitor na yung ating dashcam, naka-time-lapse mode yung kanyang pagre-record. Kaya kung mapapansin nyo dyan, parang ang bilis, di ba? Kaya yan naka-timelapse is para syempre makasave tayo ng ating memory space. Both front and rear camera natin nagre-record dyan. Kaya kahit sa likod kayo mabangga, huling-huli ng dashcam. Tapos, ang matindi pa rito, pati yung ating interior camera, naka 24-hour recording din yan. Kaya kung sakaling may makapasok sa loob ng sasakyan nyo na magnanakaw, huli sa camera natin, di ba? Pero ang function na to gagana lang kung meron kayong hardware kit na kinabit sa inyong sasakyan. Optional add-on kasi to, pero mapapayo ko, bilhin nyo na rin yan. Napakalaking bagay kasi ng 24-hour recording. Tapos napakadali lang din yan i-install. Meron yung dalawang klase ng hardware kit. Yung isa is yung OBD type na sinasaksak lang sa ating OBD port. Mas madali, di ba? Yung isa naman is fuse type. Ito, hahanapin nyo pa sa mismong fuse box ninyo kung saan itatap. At dapat tama ang installation ng ignition at ng accessory wire dahil kung mali, hindi gagana yung 24-hour recording. Kung nag-aalala naman kayo, baka malobat yung ating battery kapag naka 24-hour monitoring, meron niyang battery monitoring system. Na kapag bumaba na sa particular level yung ating battery voltage kung saan natin siya sinet, kusang mamamatay yung ating mga dashcam para hindi naman masacrifice yung ating pag-i-start up. Every time na ipaparking natin itong sasakyan natin, syempre naka-parking monitor yan. Tapos pag turn on natin ang sasakyan, tingnan nyo ha. Ayan, mag-boot up siya. Tapos, meron siya ipapakita. Ayan, so may mga notification tayong narinig dito sa ating dashcam. Ayan, tapos nakalagay din dito kung ilang oras tayong naka-parking, 2 hours and 53 minutes. Tapos number of collision 1 times. Pwede nating i-view yan. Yung nirecord niya na collision na yan mga bossing is yan yung time na ayan, yan yung time na pumasok na ako rito kasi nga syempre pagbukas ko ng pinto, pag sarado ko, na-detect niya yung malakas na vibration na yun. Okay, so nasi-save automatically yung ating ayan o. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung time na pumasok na ako sa kotse. Ito yan. Yung rear, tingnan natin. Ayan yan o. O diba? Okay, so ito yung kagandahan mga bossing na meron tayo nito. Ayan. Pero pwede nyo rin i-adjust ang sensitivity nya. Punta lang kayo sa settings. Tapos dito kayo pumunta sa adjust collision sensitivity. Naka-default mode ito ng naka-middle. Pero pwede nyong i-high kung gusto nyo masyadong sensitive. Kaso ito kahit konting humps lang or konting lubak, mag-automatic save na at lock yung video. Pero kung gusto nyo collision lang, piliin nyo na lang tong low. Ayan. Sa parking monitoring, may advice ko kahit mga middle lang din. Okay? Ayan. Ang DD5 matagal nang hindi gumagamit ng mga lithium batteries. Super capacitor ang ginagamit nila kaya kahit masinaga ng sobrang tirik na araw, walang risk of ignition. Mas matagal din ang buhay ng super capacitor kumpara sa mga lithium batteries. Hassle-free na rin ang pag-view ng mga recorded videos niya. Hindi mo na kailangan pa ng computer para lang kunin yung mga recorded footage. Open mo lang yung kanyang mismong app at ayan, ma-view mo na. Napakabilis din ng pagda-download ng mga footage dahil yan sa 5 GHz Wi-Fi nito. Tignan nyo nag-download ako ng 1-minute video rito. Pero wala pa yatang 30 seconds, tapos na ako. Ganyan siya kabilis, di ba? Guys. Yan, so konti na lang. Okay, download completed na.
Tapos, alam nyo ba mga bossing na another feature nito kapag na-download nyo na yung mismong video, yung kanyang SR effect. Ayan, no? O, diba? Kaya kapag nag-share kayo nito ngayon sa inyong mga social media accounts, ganyan yung mai-share ninyo na video. Merong speed indicator dito, tapos yung mga distance niyo sa ibang sasakyan, nandyan din. Tapos may GPS pa sa taas, and syempre yung date and time dito sa upper left naman. Tapos may altitude pa rito sa baba. Meron na nga rin pala tong internal memory para if ever na mag-fail yung ating SD card, automatic pa rin siya mag-shift to ating internal memory para tuloy-tuloy ang recording. Ito ngang nabili ko is naka 64GB internal MMC na. So napakarami-raming recording na rin yan. In case of collision, automatic na nasa-save at nalalock yung footage dito sa ating dashcam. Meron kasing gravity sensing itong ating dashcam kaya kapag nakasense ito ng malakas na vibration, nilalock niya yung ating video. Syempre, para hindi ma-delete yung ating footage once na ma-full yung ating memory. So paano? Convinced ka na ba na itong DD5 Z90 ang best dashcam in the market ngayon? Kung interested ka sa dashcam na to, yung product link nasa may comment section lang ha.